Hindi niya alam. More than 4 billion, ang Intel funds si BBM, hindi man lang niya narinig ang mga Balita. bali-balita, whisper-whisper ng mga ibon sa intelligence sector na magkakagera. At pumunta pa siya sa UAE, di ba? Pumunta siya doon at ubo-ubo siya doon, utal-utal pa siya doon, at gaganon-ganon siya ng flag. Gaganon-ganon siya. Pero, wala eh. Hindi niya alam na may kakagera. Wala ba siyang idea? Kasi wala siyang mga geopolitical advisors na nakakapredict nitong mga kaganapan at mga digmaan sa ibang bansa. Nakakatuwa at nakakatawa itong dalawang to. Pero lahat ng sinabi nila sa vlog nila ay totoo. Gera na, pero wala pa din plano. Tayo-tayo na lang magtutulungan. Mag-ingat po tayong lahat ha. Natin. Hello. We are live and guess what? Hintayin natin ang ating surprise guest. Asa na ang mga tao? Hello people. Lunch break. Lunch break. Diba? May dalawa tayong guest today. Very special guest, everybody. Yan na. Ay, isang galing pa sa Malacanang. Oh, yung isa galing sa Malacanang. Yung isa galing sa PCO. O, tatlo pala ang guests natin. At yung sa atin, yung pinaka-special guest na makakagawa ng solusyon. Alam niya kung sino papupuntahin sa mga problema natin sa gera ngayon, kung sino yung mag-a-advise siya, kung ano yung dapat nating gawin. Diba? Dapat gawin yung BBM. Oo. Hindi, secret pa nga, hindi pa nga nila alam sino yung guest eh. Ito na, pag-usapan muna natin ang mga bagay-bagay sa Earth. Magandang hapon, Pilipinas! Ito na po! Actually, ang gusto niya, ang title daw ng ano na to, Ryan portion. Meron po kaming live, para mali sa salamin ko, pang reading lang, kaya labot na tingin ko sa inyo. Ayan. Tititit, pansit. Ilan na ba kayo? Ang konti pa, 100 lang. Marami na ba yan? Oh, sige. And now, welcome to my humble home. No filter, unfiltered, straight talk from one and only, nag-iisa at walang kakabog, Bardagal Queen, Kong Rowena Gonzon. Come on! Ayan na. Hello! O, diba? Magandang... Ang galing ko sumayaw. And special guest, Kathy. Yes. And now, may topic kasi tayo. Sa mga nangyayari sa ating bansa ay apparently, we're not ready. And sabi nga ni Kong Gonzon, ang laki-laki ng Intel funds ng ating presidente. 4 billion. 4 billion. 4 billion Intel Confi funds. Hindi niya alam. Hindi niya alam. Magkakagera. Exactly ito. Hindi niya alam. More than 4 billion, ang Intel funds si BBM, hindi man lang niya narinig ang mga Balita. bali-balita, whisper-whisper ng mga ibon sa intelligence sector na magkakagera. At pumunta pa siya sa UAE, di ba? Pumunta siya doon at ubo-ubo siya doon, utal-utal pa siya doon, at gaganon-ganon siya ng flag. Gaganon-ganon siya. Pero, wala eh. Hindi niya alam na may kakagera. Wala ba siyang idea? Kasi wala siyang mga geopolitical advisors na nakakapredict nitong mga kaganapan at mga digmaan sa ibang bansa. Continue watching guys. Madami kayong matututunan sa dalawang to. Kailangan natin ng mga taong alam kung ano ang nangyayari sa paligid. Tapusin nyo ang video ha. Comment lang sa baba kung ano pa wala sa napag-usapan nila.
Diba? Kaya, si BBM, ang nakakatakot sa lahat, mga kababayan. Dahil siya ang Commander-in-Chief ng ating Armed Forces of the Philippines. Eh, kung bangag ang Commander-in-Chief, paano na lang tayo? Eto ngayon ang problema. Yan. So, patinggan natin yung solusyon niya dyan sa pagbomba ng Iran sa mga countries like Dubai and United Arab Emirates, kung saan meron tayong maraming Pilipinong OFWs. Pakinggan natin si BBM, Miss Cathy Bina. Okay. Oh, ladies and gentlemen, si BBM at ang kanyang report. No filter kami. So, pakinggan nyo ha. Aray ko. Ayan. Eto na. Eto ngayon ang problema. Ang problema, walang lumilipad na eroplano. At yung mga airport ay tinatamaan na. We have heard reports of attacks on different airports around the region. Generally this is by Iran. Yung mga tumulong sa Amerika at yung mga bansa na tumulong sa Amerika ay inaatake ngayon ng Iran. Israel! Retaliatory strikes. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya natin Siguro? Delikado? Hindi ka pa sure? Wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed. They're all no-fly zones. This is a combat area. Oh. And Sa Angola kaya? kinakatakutan Pwede, ko sir? sa lahat ay yung nangyari, I'm sure nabalitaan ninyo lahat, 3 fighter jet ng Amerikano ay pinabagsak ng Kuwait by mistake. So, kung commercial airline, baka magkamali din. Paano ka mag-commercial airline? Hindi ka nga makalabas sa airport. Bobo by ka. mistake. So, that's what we are worried about. So, siguro, yung pagpalipad ay hindi muna natin gagawin. Ngayon, by land, meron mga option na nagsasabing Baylan? Ano? Babaylan? Yun din ay Marami hong mga delikado bading din. na babaylan sa Dahil, amin. Padala namin kung dyan. magkaroon ng friendly fire incident, alam nyo, pagka may Naku, sir, putukan, ipadala mo na lang it si is an Auntie active Claire. combat zone. Kayang-kaya Pag nakakita niya yung ka ng combat maraming zone. sasakyan, baka bombahin yun. Oo, Because kayang-kaya they niya misidentify it as some hostile movement. So that is also dangerous. Although that will be the best option that we will have as Anong best option in niya? the immediate future. Dahil nga kinakatakutan pa Ano natin bang best of sila baylan? Yung mga babaylan daw. Oy, mga babaylan, magsilabas na kayo ang dyan. advice na May bago bibigay kayong natin trabaho. sa ating mga kababayan Sasakay ay daw sa maghanap inyo, kayo ng mga safe OFW, place. mga... At doon Alam kayo ko muna. na! Okay, Ano sa pause. sasakyan nyo? Oo. Okay, game. Ito na! Ito na, BBM! Ang solusyon sa problema mo! Ito! Sasakyan ng mga babaylan! Woo! Sasakyan ng mga babaylan! Ayan na, oh! Oh! Kuha ka ng mga, mga ala Harry Potter! Yan! Yan, dyan, sasakay. Oh, si Ate Claire, para sa inyo ito, Auntie Claire. Pinagawa ko ito talaga. Oh, ano Ano yan? ito eh? Improvise. Walis. Outdoor walis. Ito, walis ito na yung sa map. Nilagay namin dito sa walis Paraan. ting-ting. At yan po, kaya po ito. Bibili po ito, manufacture po ito ni BBM sa halagang 100,000 pesos lang ang isa. Yan. Para yan kay Auntie Claire. O, di ba? 100,000 pesos kasi yung brand is Attorney Commissioner Bing Guanzon. Ang bongga talaga. O ano, BBM? Ba't di ka mag-submarino? Di ba? Ang sabi, galing-galing mo. Ang galing. Galing kong sumayaw. Galing kong sumayaw. Ang galing-galing mo, mag-submarino ka. O, pwede ba submarino doon? Wala ka nga submarino umaandar eh. Kasi inuuna mo naman yung alam mo na, inuuna mo, di ba? Yan ang problema. Kasi sinasabi ni Browner na ready
ang ating Armed Forces of the Philippines. Kahit magkagera man ngayon, Kati. Ewan ko. Oh. Ngayon, nananawagan yung nangaaway sa ambassador ng China, pinapalaya, si Risa Hontiveros. Oy, nako! Biglang, Oo. peace on earth. Dapat- Akala ko ba kaya natin? Dapat siya mauna doon. Magsundo, di ba? Mhm. Total, nagsakay-sakay man siya ng pump boat doon sa Kalayaan, Islands, di ba? Kulang na lang, dala siya ng, ganyan-ganyan siya ng flag doon eh, di ba? So, pwede rin siya magsundo doon ng mga Pilipino. Isakay nila sa mga, ano bang sasakyan nyo doon? Pump boat, saka At saka submarine. aeroplano. Actually, sayang nga yung parang alam nyo ba, kapag lumilipad ka, gumagamit kayo ng chopper at aeroplano, ang mahal ng gasolina. Sobrang mahal ng gasolina. Sana pinadala na lang niya yung mga goods na para naging pera, kesa sumakay pa siya doon, sinayang yung pera ng bayan. Itong reklamo ni ni Eloy Bogris pag nagfa-follow kayo sa Ilongga ako, abay ilang araw na daw. Wala naman daw kung ano-anong instruction ng embassy at anong mga tulong sa kanila. Kanya-kanyang kayod daw sila para makahanap ng makuna ng mga grocery, ng mga pagkain. Nag-ano na po doon? Anong tawag doon? Yung pagdag yung bibilihan sila ng panic buying na ngayon sa mga supermarkets. Magkano po, ilan ba ang Filipino overseas workers dyan sa UAE tsaka sa sa Iran meron din sa Israel meron din UAE, Dubai, pero mo yan, ilang pamilya yan na halos gabi-gabi hindi makatulog sila dito, baka kung ano mangyari sa kanilang mga kamag-anak dyan. Si BBM, ang kanyang solusyon ay report araw-araw. Sabi niya, go to a safest place. Saan yun? Sa Cubeta? Safest place? Alam mo, BBM, kung talaga may pagmamahal ka sa mga OFW, nakita na nila yan noon pa. Ngayon, sa third year ng administration mo, biglang nagka-crisis, may digmaan. Nakita na talaga nila na ikaw, BBM, you are incompetent. Ngayon mo pa sasabihin na maganda na to kayo. Maganda, paano sila maghanda? Di ba yun nga, yung issue nga nila na 120 na confidential fund ni VP Sara, eto ngayon ang katanong-tanong, nasan yung 4 billion na confi fund? Intelligence fund. Nasan na? Bakit hindi mo alam na may mangyayaring mga ganito? Bakit ni isa sa ating OFW o anuman, katulad nga nung sinasabi sa mga embassy ng ating bansa, sinabi na nga ni Com Gonzon, is wala man lang silang mga panuntunin o panawagan kung paano natin mapoproteksyonan ng ating mga OFW or kapwa Pilipino sa ibang bansa. Ito pa yung nakakatakot. Yung aastang sasali pa sa gera, iba dyan. Manahimik nga kayo. Manahimik nga kayo dyan. At huwag nyo namang isali yung mga Pilipino sa ibang bansa dyan sa kagaguhan nyo. Bay, gusto nyo pang sumali ng digmaan? Yung China, nagpadala ng mga fighter jets sa Iran Correct. Gaano ba kalapit ang China? Tatawid ka lang sa Batanes, fishing boat, mag-pump boat ka lang sa Batanes, sa China ka na. Yung radyo nga, i-tune in mo lang, Chinese na yung... Ipupukol mo na lang bato, China ka na. Tapos maghanap pa kayo ng digmaan sa China. Katulad... Kayo, Tariela, dapat ang solusyon ni BBM, papuntahin si Tariela. Si Jesus Falsis, Yan. si Tariela, Si Darian. Yan. Si Rison Victiveros. Yan, lahat Sino sila. pa? Total, matatapang Isakay kayo. sila sa helicopter at ipaparachute sila, ibagsak sila doon sa Israel. Correct. Pagtanggol nyo yung kaalyado natin. Oo. Sa tingin nyo ba sa sobrang busy ng Amerika, mababakapan tayo? Ilan ang maglalaban-laban? Kaya ba natin? Di ba sabi nyo matapang? O sige, ilabas nyo yung tapang nyo dun. Nandadamay pa kayo. Yan ang hindi nyo nakikita, no? Na ang China, magpapadala ng fighter jet sa Iran. Yan ang hindi nyo nakikita.
Kasi puro kayo politika, puro kayo antay-Sara, iniisip nyo ni Risa Ontiveros ang 2028 elections. Hindi nyo iniisip ang kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino na nasa abroad. Puro Yeah. optics Comgy. Puro Yeah. optics. Puro flowery words. Puro Hindi pumunta si Risa Ontiveros doon. Diba? Kasi munta nga siya sa Kalayaan Islands eh. Oo, kaya niya yun. Tapos ngayon, issue sila ng statement na dapat daw ito pinag-usapan, peace man. Paano yan, bangag ang presidente nyo. Kayo, unit team na kayo kay BBM, hindi kayo oposisyon. Correct. Si United. Sara Duterte ang oposisyon. Oo, wala. Kaming mga ayaw kay BBM gang, kami ang oposisyon. Kayo, Hindi nga kayo. masabi, di ba? hindi na oposisyon. BBM resign, ayaw. At ano mo, nakakagulat yon na dun talaga ako yung na-legitimate, yung naging lehiktimo, yung pagsasabi na talagang pro-BBM na yung ibang dilawan. Lalo na si Kiko D, he doesn't even wanted to say BBM resign. Yan pa. Ay, Kiko, ilang taon ka ba, Nonoy? 1986 sa EDSA, 40 years ago, nung kami, bago pa yan lumaban na kami dun sa mga warlord para labanan yung Marcos versus kay Lola Cory mo. Nasaan ka ba noon? At ikaw na ngayon ang leader dyan, sinasabi mo hindi kami pwedeng sumigaw ng BBM resign? Kaya hindi na ako pumunta ng EDSA. First time ito, hindi ako pumunta dyan. Kasi, kayong mga kaliwa, lalo na yung akbayan, ay sa inyo na si Kiko D. Kaya ngayon, Kiko D, wag mo sabihin dilawan ka. Hindi ka dilawan. Kaliwa ka, makaliwa ka. Diyan ka sumama kay Risa Ontiveros. Nakita kita sa Senate No, nandun Katabi tayo. kita pagkatapos na may resolution yung na Senate na susundin ang Supreme Court ruling, tumayo ka at ganun ka doon. Ganun ka doon Asal ba yan ng taong ang bloodline ay Aquino? Ganyan ba masal si Bam Aquino? Hindi, di ba? Ikaw, dahil sumanib ka na sa kaliwa, sa akbayan hindi sa makabayan, kaya ganyan. Gusto nyo na, suluhin nyo na ang EDSA People Power Anniversary na para bang kayo talaga ang nakipaglaban? Ang mga sinungaling kayo! Buhay pa kami! Kaya nga, tsaka feeling sila lang yung bida tsaka matalino. Kapag sila naglalabas ng mga testigo nila, dito ka na, Comgy. Pwede ka na umupo. Ikaw Yun. ang tagahatol. Lola! Ayan. Ako ngayon, ang Lola Judge. Oo, Lola Judge. Tapos, di ba, eto pa, ang mahalata mo, hindi nila tinitigilan si VP Sara sa 120 million na Intel funds, pero yung trilyon. At ilan na ang lumabas para maging witness at mag-testify ng mga korupsyon, male-maleta, Trilyon na Oo. flood control kickback. paper bags. Oh. They are deaf. Go and blind. Pinapapabigi-bigihan, Diba? bulag-bulagan. Kasi daw, magnanakaw daw si Sara Duterte. Ano ba ninakaw sa atin ni Sara Duterte? Confidential funds? Makinig kayo sa akin dahil nag-COA commissioner ako. Ilang beses ko sabihin sa inyong mga bobo kayo na hindi yun nakaw kung hindi niya maliquidate ng tama. Which is na-liquidate Which is na-liquidate naman niya ng tama. Na nag-declare, nag-statement, nag-report naman ng COA ng unmodified opinion na itong confidential fund niya is fully liquidated. Ang tatanga nyo, kasi ayaw nyo talaga maniwala. Gusto nyo lang maniwala at sabihin sa ibang tao na magnanakaw si Sara Duterte para wala siyang kaibahan kay Bongbong Marcos, para kayong mga kaliwa kayo, mga kasama kayo ni Lamas, ay kayo naman na maglalamas ng kaban ng bayan sa susunod. Agree. Hindi kami papayag dyan. Hindi kami Dahil tanga. nandito kami sa gitna, hindi kami makaliwa at hindi kami maglalamas ng kaban ng bayan. Kaya kayo, mga yung tagapag-ispukuning, si Hyderian, South Saharan African, saka si Jesus Falls
cis. Yeah. Yung false na May cis cis. pa. Oh, yan. Bading yan eh. Ano ba? Ikaw talaga, Jesus false cis. Aminin mo ng bakla ka. Ayaw ba? Hindi ba niya Wala siya inamin na bakla siya. Oh, okay. Okay lang naman. Oh, tapos Basta matinong LGBT. Oh, correct. Diba? Oh, ba't aminin mo na? Kung hindi ka naman, kumbaga, hindi ka naman oportunista, hindi ka naman magnanakaw, naman masama dyan kung bakla ka. Di ba? Correct. O congratulate ka pa sa akin dahil nag-out ako as a lesbian. Yes, thank you. Thank you, Gaga. Ikaw, ang pangit mong bakla. Kaya hindi ka talaga tatanggapin ng mga asosasyones kabadigan dyan. Dahil ikaw ay samantala. At mapagpanggap. Mapagpanggap. Ano pa mga anak? Ano pa? Yun. Yan. Kaya kailangan po, makinig tayo ng mabuti, mag-analyze tayo ng totoo, kailangan base sa facts. Base sa facts ang ating mga sinasabi at pinaglalaban. Kung meron tayong konklusyon, base po sa facts. Hindi po ba? Agree. Ito pa, Miss Cathy. Paano daw yun si Mary Grace Piatos? Oh. Ano daw yun? Di ba daw yun? Ibig sabihin, ninakaw niya kasi sinungaling siya sa mga pangalan. Mga tanga talaga kayo. Tanga talaga. Di ba Sobra. sinabi ko na sa iyo, confidential fund? Noon pa sinabi ko na, bago pa nga nagkuha unmodified opinion na, sa confidential fund, dahil sa intel at security ang pinangalagaan dyan, pwedeng maglagay ng mga pseudonym. Exactly. Kumbaga- Si BBM meron din Oh, yan. Ang oo. EFP meron din yan. Oo. Alam mo, ang gumagawa ng gulo na to, hindi nyo ba napapansin? Ang nagpapaingay nito is align sa makakaliwa talaga. Mga- Akbayan Diba? ha. Lahat yan. Sila yun. Wala Nagpapas- masyadong makabayan dyan eh. Akbayan. Naku, nagtapon ako ng medyas. Yung peak na medyo. Hindi. Neutral. Puti ang medyas. Ito ang medyas ko So, mga kapatid, mga kabadigan, mga kapatiran, yan po ang ating dapat laging alalahanin na itong kanilang storytelling a lie na nagnakaw si Sara Duterte ay isang malaking kasinungalingan. Thinkers are doers. Kasi Yun. they think that way because they do it. No, because takot sila na magpresidente ito. Ba't kayo natatakot kung hindi naman kayo nagnakaw, di ba? Kasi kung si Sara Duterte ang maging presidente, may mananagot. Exactly. May mananagot. Diba, kasi mo ka, G, lumabas. Una, si Master Sergeant Guteza. Isa lang siya. Tama. Kinwestiyon. Ultimo, minaliit. Pati ba naman yung kanyang, ang tawag ito? Yung pinanotaryo niya, ginawang issue. Oo. Ngayon, 18 to na witnesses. Oo. Ang galing na natin na kung retired Marine sila or retired men in uniform. The fact na lumabas sila, Na dati silang security, at group, sila ang witness ni na Saldico. believer ni Saldico, ano pa bang gusto nyo? at nagko-corroborate sila sa sinasabi ni Saldico na At ni nagpadala Guteza. siya at ni Guteza na nagpadala siya ng mali-maletang mga pera sa bahay ni Martin Romualdez, sa bahay ni BBM, at sa bahay ng iba-iba pa. Ano itong Kathy, ano itong narinig ko na meron daw $2 million na hinatid sila dun sa ICC? Hindi, hindi ba ICC personal ba yun? O kay Trillanes nila binigay? Nagpalit daw ang nangyari daw doon, napanood ko rin yun eh. Basta, panoorin nyo yung interview nila kay Jessica Soho, no? Teka, andun ka ba, di ba? Andun ka ba? After, pumunta ako. Oo, sige. Ano daw sabi nila? Kasi may nag-announce na, what do you call this, na, yun nga, nandun sila. Tapos etong mga to, kusang loob. Alam niyo, pag napanood mo, Attorney Gonzon, yung interview nila kay Jessica Soho, sabi niya, paano yun? Yung napag-usapan na baka mangyari sa kanila yung nangyari kay Guteza. Ang sagot nila, sabi nga nung lawyer nila, na etong mga to, ang sinabi nila is, mukhang ito na yung huli nilang laban para sa bayan. Handa silang mamatay. Andito na to, maninindigan sila kung ano para sa tama. Ang nakakahiya, supposedly, dapat, pag may mga gintong revelasyon, ipatawag niyan dapat sa Blue Ribbon Committee, Kong G. Oo, bakit Pero ang ayaw? statement na ginawa ni Pinky Lawson,
Ano is, daw? Hindi niya ano ipapatawag? daw, kailangan daw, imbestigahan muna. Ayaw niyang patawag. Mistagaan mo na kung totoong tao yung mga yan o totoong ano. Di ba? Totoong eto pagong. pa. Sinasabi nila AI daw yung mga photos. Nagkamali kayo dun. Kasi yung mga photos na nakikita yung nagsisirculate, screen grab yun sa video. Video po yun. Video na mga nangyayari sa kanila. At alam nyo ba, Kom G, yung iba dun, kaya sila nakakuha ng video, kasi, alam mo yung minsan, alam mo yung mga misis, Oo. na nagche-check sa asawa na, Ay, nasaan ka oo, ba? nasaan ka? Oo, Oo. parang, totoo bang nandiyan ka sa trabaho mo? Check out of- attendance. Oo. So out of, walang mali siya, nag-take sila ng mga video daw, tapos, pinapadala nila sa misis nila. Yun, kaya na-save. Para evidence, resibo na nandito kami, nagtatrabaho talaga kami. So, kaya nila na-save. Yes. So, hindi nila sinasadya. Nagkataon, nagamit nila ngayon. And guess what? Di ba, meron din nagsasabi na dapat dinidebunk yung kanilang sila raw ay may mga history na maling, pangit na history sa pagiging men in uniform, no? Ang sabi ko, okay, kung ilan man sa kanila, hindi ko alam hindi ko talaga alam kung totoo yung sinasabi ng iba. Kasi ang alam ko, ipapakilala sila isa't isa at kung ano yung nagawa nila sa bayan, no? Alam nyo, hindi rin mo ba kayo nagtaka kung ba't sila rin ang kinuha? Pwede rin kasi na kaya sila ang kinuha pag dumating yung panahon na to at nag-decide silang maging testigo or maging witness, yan ang gagamitin against sa kanila. Ay, wag niyong paniwalaan yan, di ang credible. Kasi alam mo, ganito yan dati. So talagang pinaghandaan yung kung paano magnakaw. Kasi kapwa kung tinatawag nilang kriminal or dating may kalokohan sa past ng mga retired men in uniform na ito, is talagang eto yung gagamitin. Halatang nakalinya, alam na nila yung sasabihin nila, bababuhin nila yung pagkatao ng mga to. Ako, I don't care. Kung ano yung past nila, ang importante eto, naninindigan sila now para sa bayan at mamumayang Pilipino. At saka kayo, sa mga retired men in uniform, tulungan nyo itong mga kasama nyo. Okay? Kasi, bawiin natin yung mga perang ninakaw para sa inyo lahat mapunta at saka sa pamilya nyo. Kasi kayo ang tunay na nagsasakripisyo para sa bayan, binubuwis nyo ang buhay nyo, at etong mga makakaliwa or NPA na to, sila ang gumugulo sa inyo, nagkakos ng divisiveness, sila rin nagpapasama sa inyo. Yan. Dapat matakuhan na kayo. Yan. Kaya, ito pong mga sinasabi nila na, kailangan may common candidate laban kay Sara Duterte. At si Risa Ontiveros daw ang unity candidate. At kung mag-unite daw sila kay BBM, why not? Why not? Kain suka kayo, coconut. Yan Correct. ang napala nyo. Dahil napakagahaman nyo sa kapangyarihan. Gusto nyo, kayo naman ang maupo dyan. Ay alam nyo, hindi ko alam kung sinong mas masahol sa inyo. Si BBM na talagang may dugong super magnanakaw o kayong mga tuta kayo ng mga komunista. Alam mo, Yan ang hindi ko pa ngayon mabilang kung sino ang worst sa inyo. devil in disguise. Yun. Yun ang perfect doon. Alam mo. Tagaan yung tupa, pero demonyo pala. Tsaka yung pasosyal-sosyal. Oh. Tapos, Kunwari, sila lang yung matalino. Tapos yung kunwari, mga, ang tawag to, grammar Nazi. Wala akong Oh. pakialam sa inyo, kahit grammar Nazi kayo, mga bobo pa rin kayo sa akin. Kasi ang ano tataka ngayon? nyo, Ano ngayon kung ang galing-galing yung mag-grammar dyan, pero BBM Marcos naman kayo. Oh. Correct. Kain suka naman kayo. Naku. Supporter ng Kami mga dilawan na urig Kami itong mga baby boomers. Nako. Yes. Alapit na po ako magsitentaw. No. Kami buhay pa kami. Buhay pa kami. Yung iba nga, mga 90 na. Oh. Yung mga original, hindi Mga ganyan. dilawan, hindi kami magmamarcos. Oy, kaya huwag nyo kami isama dyan, ha? Kiko, dahil lang Aquino ka, akala mo, ikaw ang may birthright dyan sa EDSA? Hindi ka pa nga! Tuli. Hindi ka pa nga tao
sumisigaw ka dyan, parang alam mo yung pinaglaban namin. Sa martial law na yan. Araw-araw kami nagmamarcha dyan. Hanggang di na namin alam kung may katapusan ba ito o wala. Hanggang Okay. magtawag ng snap election. Ayo, sumama ba kayo kay Cory sa snap election? Wala kayo dyan, kayong mga kaliwa kayo. Dahil gusto nyo revolusyon. Revolusyon, hindi eleksyon. Tapos ngayon gusto nyo magpresidente si Risa Ontiveros? Ako, pa-tweetums lang yun. Mga kaayo. Never! Never! Diba? Alam mo, Kamji, ilang taon ka no nung nagkaroon ng martial law? Ay, 12 lang ako. Wow, Kati, grabe. grabe. 1972. 12, 13. Doon ako nagsimula sa Silliman University. Oh my God, ilang taon ang martial law? Ay, oo, grabe. Nagdalaga ka, lumaki ka sa martial law. 1986 eh. So, ibig sabihin talagang 14 years? Correct. 86, 72. Tama. Ako talaga, ang alam ko kapag solid na yellow, hindi talaga magmamarcos. Ay, hindi. Yung mga old, yung traditional, yung old and original, hindi yung mga ngayon. Eh, lalo na kami, taga Negros Occidental kami at Oriental. Abay, kinontrol ni Marcos yung sugar, yun ang kabuhayan namin at ng mga tao namin, yung mga workers. Grabe. Kaya, nung kinontrol nila yung sugar, ba't pa magtatanim ang sugar farmers? Yung presyo mababa. Yung pala, kinukuha nila, ibebenta nila sa world market ng mataas. Ginawa lang nila kaming alila. May pinagmanahan pala si Charis Pempenko, yung vape, balita ko. Kanya! Oo, niya. Ay. Monopolize niya. Kanya yung vape! Oo. Mga bata, Pigilan niya ang vape. May tigilan drugs nyo na ganyan. yung vape, ha? Vape. Tigilan nyo yan kasi yung mayaman lang dyan si Charis. Tunog BBM din. Vape. Vape. Huwag na kayong mag-vape. I-boycott nyo na yung vape. Huwag na. Nakakapangit yan. Oh my goodness. Drugs, alcohol. Kamukha nyo lang si sigarilyo. Charis. Sala, sige kayo. Magkamukha na kayo niyan. Oo. Ino mo yan, winopolize nyo yung... Magklase talaga itong Marcos na ito. Maganid. At saka kahapon, dun sa Lahat na lang hearing, napansin ko nung nagsasalita si Congressman Bong Suntay. Oh. Binaran nila kasi nabanggit lang niya yung tungkol sa maleta na i-involve yung ibang kasamahan. Hindi pa siya tapos magsalita. Kinuyog na siya, halatang guilty yung mga nag-react. Grabe! Masyado. Dapat, alam nyo, kung hindi ho kayo guilty, you let Congressman Suntay Finish! Yun! Yun. Masyado kayong defensive. Tapos kitang-kita ko si Koki. Kilala mo si Koki? Si Koki! Oy, Koki! Koki! Yan. Kilala niyo si Koki? Oo. Grabe, yung tsura nila ngayon, sobrang stress na. Oh, namamaga na ba to? Namamaga? Tantad ng pimples, Oh, yung mga namamaga na ba eyebrows. to? Mga lumalabas na yung mga Nagsasag na yung mga Oh. botox and fillers sila. Alam mo yun? Alam nyo, mga politiko kayo. Alam nyo naman ang buhay politiko. Tataob-taob din yung barko ni BBM. Kaya, yan si Luistro. May araw din yan. Di ba? May araw din yan si Luistro. 3,000 lang abanse niya doon sa kalaban niya. Noon, ha? Alam mo, nabalitaan ko ang balita lang naman to, no? Ang nabalitaan ko doon, naghakot daw yun ng botante na hindi taga-lugar nila. Yun. Yun yung ko. Hindi, ito pa. Yung Those si Abante. voters! Grabe, no? Parang kung sino pa yun ang tatapang dyan, nasa listahan ng Marines. At hindi pa tapos yan. Meron po, Komji, kung napanood mo at nabasa mo yung kanilang affidavit, merong mga media operators. Ay, Hindi pa pinapangalanan. mga walang hiya kayo. Oo, kasi, kaya hindi pinapangalanan, naghihintay. If you will come out, hayaan nyo sila magsabi, even those other congressmen at iba pang nasa listahan nila. Di ba sabi, may 12 pa na lalabas. At meron pa, hindi lang 12, may iba pang lalabas. Yun ang balita namin. Ngayon, because of what they're doing, alam mo, nakalimutan kasi ng mga to, nakalimutan nyo. Etong mga to ay sundalo. Hindi agresibo ang atake agad ng ito. Mga strategic to. Sigurado to pag umatake sa inyo. Dahil alam na nila, kabisado na nila paano galawan nyo. So, diyan kayo mag-ingat. At saka,
Bakit nyo sila kinukutsa? Sigurado ba kayo wala silang video? Exactly. Oh. Palagay nyo, lalabas sila ng ganyan na mga makapangyarihan ng kalalabanin nila na wala silang ebidensya, na nandun sila? Kanino bang bisikleta yon? Oh. Kanino bang bahay yun? Yung head helmet niya. Hindi naman siguro ito mga taong ito, hindi naman siguro ito talagang tanga o nagpapagamit lamang. Alam mo, Komji, kung ako dun sa ibang congressman, total, katulad ng iba, sinasabi nila, even ako, may namimit ako sa isang, kunyari, pupunta ako ng isang lugar or event, lalo ng campaign, sasabihin nila sa akin, napipilitan lang sila, this is your time to come out and speak up na okay, nagawa namin to kasi Inutusan inutusan kami. This is Saka, your chance. itong impeachment, hindi nyo naman kailangan pirmahan yan eh. Hindi. Mapipilit ba nila kayo? Bakit? Sa 2028 ba, sigurado bang may pera kayong makukuha dyan kay BBM Gang? At kay Martin Luther King? Sigurado ba? Alam niyo naman lahat ng mga politikong yan na sa hanay nyo ay aahasin kayo. Yan. Exactly. At saka, tandaan nyo, papalitan at papalitan ang presidente ng ating bansa. Hindi kayo sure. Alam mo, I think yung susunod na presidente, sabihin na natin hindi si Sara, no? Si BP Sara. Naku, baka ako yun, Kati. Baka malay mo. Aba, Patay. Yari na kayo, hindi baby B. Naku, pambira. Walang kikita kung hindi ako kikita. Yan, sabi yan ni Miriam Defensor Santiago. My boss, no? Ha? Yan, tsaka bilib bilib talaga ako kapag magkaroon tayo ng isang presidente o leader. Sana yung mga hanay ng leader natin sa 2028, sa darating na eleksyon, is alam mo yung walang kaibigan, walang kamakamag-anak. Walang kurakot. Walang kurakot. Hindi papayag na may mga rakot. Correct. Kaya dapat walang kabag-anak sa kabinete. Oh. Diba? Dapat Kung ako ganun. ang presidente, ay lahat ng cabinet secretary ay pipirma, Kati, ng affidavit. Na yes. pag sila ay na-iskandalo sa korupsyon, ay sila na mismo ang puputol ng kanilang mga daliri. Yung parang Japanese, diba? Oo. Pinuputol yung kalang, Oo. yakuza ba yun? Yung pinuputol yung daliri nila pag nagkamali sila. Pero ito, tayo, puputulan natin sila ng T. Puputulan ng T. Ano yun? Dugtungan nyo! Tenga. Diba? Puputulan natin ng toyo sa utak. Oo. Ayun. Ay, nabalitaan mo pala. Di ba lumabas, nung paglabas ng mga Marines, Komji, galit na galit si Trililing. Sabi niya, lahat yan ay kasinungalingan. Si Trillanes? Oo, hindi totoo yung pag may meeting kami. Kaso, may nangyari. Ano nangyari? Sabi niya, hindi raw sila nag-meeting nila Boying Remulla. Ano sabi ni Boy? Si Ombudsman Boy lumabas. Sabi niya, totoo, nagkita kami. Nag-meeting kami sa bahay. So, sino ngayon na sinungaling? Ikaw talaga Trililing, no? Ikaw nga, binenta mo tayo sa, sabi mo, yung China, ikaw nagbenta ka nga sa China, di ba? Hindi na sinungaling si Boying para sa kanya. Yes. Oo nga naman, ba't naman magsisinungaling si Boying? Kasi paano pala kung siya yung nagdala kay, sa mga ICC to, ha? They meet up with ICC, inamin to ni Boying Remulla na, yes, I meet up with them. Ang tanong ko naman sa'yo, Sino Ombudsman, dating DOJ Secretary mo niya, bakit mo naman sila miniting doon sa bahay mo? Di ba May dapat DOJ doon siya kayo nun. sa DOJ nag-meeting? Oo. Kasi it tells people na the impression na you are keeping it a secret. Agree. At yun nga, ang sinasabi ng mga security na Marines na $2 million ang pinalitan nila ng pera at binigay nila kanino, Kati? Kay Trillanes Kay daw. Trillanes daw, Ang gastos, kasi ang nag-asikaso daw niyan, Yun. talaga ng gastusin dito. At ang naghahatid sundo ay, ang ginagamit na sasakyan ay kay Saldi Romualdez. Saldico. Saldi Romualdez. Pwede na yun, di ba? Saldico and Martin Romualdez. Silang dalawa daw yung nag-uusap about it kasama si Trillanes ang tumatanggap daw ng Which ng shows pera. na ito talagang talaga to. Hindi pwede maghugas kamay si BBM dito sa pag-arrest at
Pag-kidnap. Pag-kidnap, pagdala sa Dahig. sa ICC kay Digong, kay PRD. Alam mo, Kati, parang may narig pa nga akong kwento napakasikit daw dahil yung daw eroplano na yan ng eroplanong sinakyan na yan basta may kwento dyan hindi ko nasabihin kasi hindi ako sure, no? Pero the fact is, yung eroplanong yun ay government property. Tama ba? Ako Oo. nabalitaan ko. Government property yun. Kaya, hindi naman ibig sabihin, nag-request ang ICC Naka-ready. naka-ready naman ang mga administration ni BBM, kaya ganun ang nangyari. So, huwag na po kayong maghugas ng kamay. Kasi, lalabas at lalabas ang kamay. ngayon naman lumalabas na Ako naman, nabalitaan ko doon, ano daw, kaya ganun yung kulay ng eroplanong yun. Ini-sticker, alam niyo sa mga car, Oo. yung di ba ini-sticker yung car for protection, so pwedeng palitan ng kulay. May ganun ini-sticker yung buong eroplano daw. Nagpalit yun. ng... Para hindi makilala. Yun. Yung isa pa, Combin, yung anong i-comment mo nga na eto may 18 na Marines tapos imbis na pakinggan, okay lang. Imbestigan, tama naman Imbis na pakinggan, siniraan agad. Anong masasabi mo dyan? At ang sumisira pa, chair pa ng Blue Ribbon Committee, si Senator Ping Lacson. Ako gusto ko mag-resign siya kasi Ang lahat hirap. naman nagsasalita ng negatibo Ang hirap sa naman gobyerno. ito na walang fairness, walang objectivity, walang puro bias na agad. Hindi ka pa nga nakapag-testigo sinungaling ka na. Correct. Hindi ba tungkulin niya ng Blue Ribbon na magsiyasat? Diba? Magkaroon ng fair Oo, na kaya pag-imbestiga. sakit naman itong dinadanas natin dahil I expected more from Senator Lacson. Kahit na noon yung principal ko si Senator Miriam Defensor Santiago, ang tawag sa kanya ay Pinky Lacson. Yun. Tawag sa kanya ni Sen Miriam. Pero nag-expect pa naman ako na, yung reputation niya sa katagalan ay sana maging objective naman siya. Pero wala. Parang wala tayong mapapala dito sa Blue Ribbon Committee na ito. Correct. At saka ang tawag dito, ang napansin ko rin, natatawa na lang ako din dun sa comment ni Auntie Claire. Kasi natatawa ka dun biglang sabi niyo, i-check nyo. Sabi niya, yung press con, i-check nyo. Who's behind it? Sino yung nasa likod? Yun ng mga Marines daw. Sino yung mga tumutulong? At sino yung kaninong kotse yung sumundo? Alam mo, Auntie Claire, sorry you are such a TANGA or tanga. Kasi, alam nga naman sa inyo pumunta yan. Alam mo man sa inyo tumakbo sila. Diba? Katangahan naman na ang nasa listahan mo puro nasa gobyerno, tapos sa'yo tatakbo. Diyos ko lang, para ka naman sinabi mo na sundalo ako na nagpapakamatay. Diba? Hindi ako tangang sundalo. Hindi mga tanga yung mga sundalo That's yan. not logical, Attorney Claire. Diba? Kaya si Attorney Claire, pag hinahamon daw niya ng debate, ayaw niya kay Prof. Malutikia. Gusto Hindi niya kinaya. si Rowena Guanzon daw. Oo. Abay, baka po nagkamali kayo ng pili. Correct. Pero, alam nyo ba, nung minsan nasa Manila Hotel ako, at mayroong Manila Bulletin na anniversary. So, pumasok ako doon at usyoso, di ba? Paglabas ko, nandyan si Attorney Claire. Tapos nung nandyan siya, tumingin ako na parang, sino ba tong pinapalibutan na, Sino kaya to? Baka sikat ito. Parang pinapalibutan siya ng staff niya. Abay, tumingin siya sa akin, ang ganon. Sabi ko si Attorney Castro pala. Nahiya naman ako na, kumbaga, ganyanin ko siya. Diba? Hindi naman tama yun kasi abogada naman siya. So, lumapit ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, hello, Attorney Castro. Let's have a picture. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, opo, Attorney Guanzon. Huwag niyo ako sisigawan, ha? Sabi niya gano'n. Hindi. Sabi ko sa kanya. Yun. So, pero hindi niya nilabas yung video namin. Kasi baka tanggalan siya ng posisyon ni BBM.
Oo, grabe, no? Halatang halata mo. Alam mo, kawawa. Alam mo, Komji, ako, naawa ako dun sa mga nagtatrabaho ngayon sa gobyerno. Lalo na yung mga gipit. Yung walang choice kasi kailangan pakainin yung pamilya nila. Alam kong gustong-gusto nilang umalis pero hindi lang nila magawa now. Wala kasi trabaho. Wala sila pupunta. Pero sana, pag-isipan yung mabuti. Kasi, kahit naman, sino, sa next na liderato, pag nalaman na galing kayo dito sa napaka-corrupt na gobyernong to, mukhang mahirapan kayo mag-apply kung hindi kayo bibitaw ngayon. Yun. Diba? Saka, ang sinasabi ko lagi, mga kababayan, na pag continue pa itong si BBM, ay talagang sadlak na tayo sa luha nito. Parang may sumpa talaga. Wala nang trabaho mga Grabe. bata after 2028. Wala. Alam nyo, hindi madali na mag-presidente after BBM. Kasi disaster ang economic ng economy ng hindi madali. Philippines. Whoever wanted to sit as the next president. This is a disaster, 'di ba? Yeah. Kaya sa dami ng walang trabaho, 2.26 million, hindi po niya siguro yan masosolve sa loob ng 2 taon. Lalo na, tingnan nyo naman ang itsura niya. Yun. Ganyan siya. Oy, pa-shout out ang mga taga-Bulacan dyan. Oo, sabi Oy, ni Bulacan. Ernie Rodriguez Morelos II. May mga Guanson yan si Bulacan, ha? Si Oo. Bobby Guanson, yung dating sa radyo. Di Sabi ba? mo, Kombing meron din sa Dagupan ba? O Pangasinan? Oo, Chinese. Di ba? Talagang, kasi Guan Chinese nga. May Chinese blood kami pareho. Oo, kaya diba? kami naimbita doon sa Chinese Embassy. Oo, Di tsaka ba? hindi. Nakakatawa yung yung mga, alam mo yung, ang dami nagre-reklamo sa China, pero pumasok kayo sa loob ng bahay, lahat made in China. Saka na tayo yumabang at tumapang. Kung kaya nating labanan, walang problema. Pero so, as of this moment, huwag tayong makipagyera sa isang Kahit si Pinoy, bansa. sinabi ni Pinoy yan. Alam niyo naman ako, maka-Pinoy talaga ako, di ba? 2 times ako in-appoint, Commissioner of COA and Commissioner of Comelec. Confidence niya sa akin. And, of course, my friends, di ba? Nakilala ako. Sinabi nga ni Pinoy, tingnan nyo dyan may video, sinabi niyang, isang pitik lang tayo o isang ihip lang tayo ng China. Diba? Okay, mag-file tayo sa West Philippine Sea na petition, pero wag natin silang kalabanin kasi di natin sila kaya kung magdigmaan. Kaya yan pong sinasabi ni Browner na handang-handa na po ang AFP. Maawa ka naman sa amin, Browner. Suluhin mo na lang yan. Alam mo, Kombing, yung nahalata ako dito. Kasi syempre, pag nagkukos tayo ng gulo, ang pinakamalaking bigyan Oo. kasi ng budget, yan eh. Oh, Yeah. military. Oy, Oo. ikaw ha, Tariela ka at Browner ha. Oo. Ay, Diba? Intel fund mo, hindi mo pa nga naliliquidate eh. Oo. Talagang, syempre, pag may gera, ipapas ang Congress ng supplemental budget ngayon. O kaya dun sa unprogrammed funds ni BBM. Bibili na naman ngayon ng mga aeroplano, missile, chu-chu-chu. Mga kagamitan para sa gera. Tingnan nyo lang mga kababayan. Ang mga ninakaw nila sa atin sa flood control lang at sa lahat ng mga projects nila, mga kickback nila, ay Million na. trillion. 1.9 trillion sa flood control projects lang. May PhilHealth. PhilHealth pa, di ba? Itong, alam mo yung Iron Dome ng Dubai at Israel, yan. Meron yan ng Taiwan. Nandun ako nung eleksyon nila eh. Binili sa US yung Iron Dome, yun yung mga anti-missile. Kaya ilang missile ang nililipad, ilan lang ang nahuhulog sa land area nila, di ba? Kasi may Iron Dome na nag-anti-missile din. $1 billion, ibig sabihin, 58 or 60 billion pesos. Kung yung pang ninakaw nyo sa flood control na 1.9 trillion, ay bumili man lang kayo ng 10 o 3 ganyan, Luzon, Visayas, Mindanao, meron na tayong big
Submarine na nga lang, para ngayon sunduin. Medyo. Sana nga, may submarine. Hindi, Sinundo alam niyo ng mo mga ba? Pilipinong may sakit doon. Yung trilyon na perang yan, ang ganda na ng kalsada natin, wala nang traffic. Hindi, tsaka yung yung Grabe. mga bata. Di ba yung scholarship doon, di ba? Ibang klase Or, talaga. di ba, magkano raw yung kulang na lang ng PhilHealth? If I'm not mistaken, ha, pakorek ho. Hindi ho tayo nagmamagaling dito, katulad ng iba dyan. Na, para magkaroon ng libre, parang kulang na lang sa budget na. Parang naalala ko lang to last year, 85 million ba? Billion ba? Tapos libre na. Kasi ito Libre pong na yung PhilHealth natin. pagpapagamot. Ito namang PhilHealth natin. Kaysa naman, save niyo yung pera, tuloy nakita ni BBM at kinuha niya. Sana naman po, yung coverage, ay hindi naman ganun na katiting lang naman pala ang porsyento dyan na minaminus nyo sa bills namin. Yes. Malaki pa yung 20% namin as senior and PWD. Oo, totoo. Ano? Hindi naman Sana. tayo lahat nagkakasakit Oo. ng ilang taon. Oo, So, ang dahil- dami ng ipon. Dagdagan nyo naman yan. Grabe naman kayo, lalo na yung may mga cancer. At paulit-ulit silang pupunta ng hospital dyan. Total, insurance naman yan eh. Ibig sabihin, marami naman sa amin na hindi naman, Hindi hindi naman magkakasakit sabay sa kanila. Oo. Dagdagan nyo na yung dyan. Oy, PhilHealth, bago po kayo lahat mga ombudsman. Dahil Parang sa ano ginawa yan? nyo. Oh. Parang tayo, hindi natin nagamit. Parang ako, wala akong ginamit na PhilHealth. All my life, mag-50 na ako this year. Oo nga, no? Hindi ko, nagamit ko ba yung Parang hindi rin. Oh, magkano yun? Calculate mo, magkano ang Oo, binibigay mo. sana napunta yun sa iba, di ba? Exactly. Oh, Diba? 22 classrooms lang daw nagawa ni BBM nung after 3 years. Tapos ko. parang nagtaka pa siya, ha? Bakit tayo nagkakaganito? Bangag, kasi ngayon ka lang nagising. Hindi pa nga gising. Kita mo nga. Kung Jimmy Guerra, hindi alam, tapos may Intel fans. Oo, Saka, tapos, sino yung Intel mo? Mm-mm. Tulog? Kasi sa gabi, sabog. Ganun ba yun? nakot hindi siya natutulog, Kati. Kasi Hindi di ba? hindi nga tulog sa umaga. Yun, oo. Sa gabi gising. Di ba? Natutulog naman po. Di ba? Kasi ang sabi sa akin ng isang dating addict ng cocaine, ay every 15-20 minutes daw, kailangan daw sumingot. Mag-shoot ulit. Sumingot ulit. Oo. Naku, magkano kaya yung sinisingot nila? Ano? Ay, alam mo, yung dati sa ex ko, meron yan level-level ng value. Ang ex dito. Hindi, meron talaga. Meron talaga. 4,000. Oh, anong mga Per first class? Magkano first class? 4,000 per gram. Yung yung mura. Sa kanila yun may umaabot pa atang 15 to 20 per gram. Eh, isang singot ng ganon, ilang gram? 1 gram? Hindi ko alam. Naku, Kasi yun meron lang. yan silang yung pag ini-snort nila, para siyang ang liit-liit na spoon. Na or tinutunaw? nililinya nila. Hindi nila tinutunaw. Sinisingot nila. Yung sa sine? Para siyang polvoron. Pulburon nga. Grabe. Pulburon nga. Diba? Oo. Tapos, alam mo, grabe yan. Yung sila, alam mo, yung ziplock, di ba? Siyempre, may mga matitira doon. Gaganunin pa nila yun, sa loob, sisimutin, tapos gaganunin nila sa gilagid nila. Ayaw magtira, grabe. Oo. Eh kung yun nga, hindi nagtitira, paano pa sa kaba ng bayan? May Mariose. Kaya ayaw talagang umalis eh. Yung sabi kamamatay na lang daw niya yan, hindi yan siya magbibitiw eh. Why? Hindi ka magbibitiw, pero paano lang ito ekonomiya namin? Yeah, totoo. Paano naman kami? Paano naman yung mga taong pobre? Grabe kayo. Practice na kayo dyan ng kain ng ano. Alam mo yung galunggong? Guys, magkano 1 kilong galunggong? Tama ba ako 1,000 yung pagkakita ko nun? Hindi naman. Hindi Siguro naman 500 talaga. lang. Hindi, mas mahal na ngayon. Grabe, Diba? ang alam ko tilapia ang 180 160. Nakakabili ka pa ng 180 na tilapia ngayon. Oo, dun sa province. Baka province. Dito, Oo. grabe, mahal-mahal. Mas mahal pa ang isda ngayon kesa mas mahal pa ang gulay kesa sa karne. Ngayon? No. Ay, Kasi ako. sibuyas umabot ng 800 ba? Ayaw. 600, kamatis, Kasi smuggling sili. naman yun ng mga kamag-anak dyan eh. Kamag-anak incorporated. Diba? Sabi ni Robert Talbo, baka daw addict din ako noon. O, adik sa pagmamahal. Gago. Addict ako sa talino. O, tama. Oo. Oo, marami. Lahat ng gustong pag-aralan at pag-aaralan ko talaga, hindi kagaya mo. Oo. Addict ka sa katangahan kung hindi ka man addict Hindi. sa drugs. At saka hindi lang, halata mo, yung mga troll na yan, dito, yan ang katunayan, nagipit ang mga tao. Kapit sa patalim. Yun. Pinapakain sa mga anak ninyo ay galing sa nakaw. Yun. Alam nyo, akala nyo, kumikita kayo ngayon?
Yung tatamang karma sa inyo is Oo. walang lunas na sakit at walang katapusang kamalasan. Oo. Sabi ni Dudy, overdose na lang ang pag-asa natin, attorney. Ayun. Hindi, may sakit naman ho. Alam nyo ako, ayoko siyang ma-overdose. Bakit? Wala, gusto ko ma-feel niya yung ma-feel niya yung sakit. Yung parang, meron siyang pakete dito sa tiyan. Ano yun? Tinanong ko nga mga doktor ano yun? Colostomy bag ba yun? Yun ba yung ipot niya? Doon Pag pupunta? nag-ano. Oo, sabi nila, posible. Kasi kung diverticulitis, Yeah. baka nga Meron. nilagyan siya dyan. At saka sobrang payat niya ngayon, no? Alam mo, in a way, if he doesn't really know obviously, hindi nga niya nalalaman kung anong nangyayari sa ating bansa. Kasi, too late yung ngayon na nagkagera, tapos ngayon hindi niya alam paano niya isi-save, di ba? Yung Jose Cuevas, ikaw daw, yung nagsabi na adik ako, ikaw daw ang komunistang adik. Tanga. Sige nga guys, awayin nyo nga yung mga troll dito. Ang mga gipit, kawawa naman, walang pangkain, kaya ganyan, kumakapit sa patalin. Alam nyo, Ay, yung mga troll, asan? soon, alam na namin Ang ano? kung paano nyo ginagawa. Intay lang. Oo. Diba? Remember? Oo. At saan kayo lahat nag-opisina? Diyos ko, bright talaga ako. Hindi ako naninigarilyo. Hindi ako umiinom ng mura. ng murang alak. Kailangan mahal para Correct. konti lang. Oo. Oo. Hindi ako naglalasing. Hindi ako nagsusugal. Hindi ako kumakanta sa kalsada. Sa loob lang ng bahay. At hindi ako nakikipag-uusap. Kasi Yo. hindi ko nakikita. Oo, hindi ako nakikipag-usap na hindi ko nakikita. O, kumbaga, di ba? Hindi mo kinakausap yung nanay mo. Oo, hindi naman. Saka Grabe tatay ko. mo. Tatay ko sa panaginip Tatay na. lang yun. Nanay ko. Bakit? Sino bang kausap tatay niya? Si ano? Si BBM? Lagi din kausap si Ferdinand Marcos. Anong masasabi mo, Kong G, kay Aimee? Ay, nako, ang classmate ko na yan. Bakla iyan. Yan ang babaeng bakla talaga. Kaya nakakatawa yung sayaw nila na, hindi ako bakla, hindi ako bakla. Ganyan. Ay, kasi ganyan siya. Alam nyo, isang taon kaming magkaklase, magkatabi. Ng Silya, sa UP College of Law. Ha? At yan, naka-t-shirt lang yan, naka-jeans lang yan. Baka bataan, barangay noon. Oh. Tsaka tumutulong yan sa mga classmates. Yung Correct. 3 kong classmates na walang trabaho. Nung araw, mga kaibigan, wala namang email. Mag-apply ka ng trabaho pag hindi ka top 10 ng klase mo. Kasi kami, siyempre, yabang, no? Hinahabol kami ng mga law office, di ba? Yeah. Yung mga hindi na nagta-top 10, maghanap ka na ng trabaho, maglalakad ka talaga. Yung 3 kong classmate na mga Bisaya, wala man silang kilala, di ba? Nagbo-boarding house lang nga sila. Punta sila dun sa, sa Upsly, mga ganon, Upsly, Amsly. Pagdating nila doon, sinabihan sila nung chief na, meron ba kayo recommendation letter? Sabi nila, wala po. Ha? Sino kilala nyo? Yan, abogado na sila. Sabi nila, classmate po namin, si Miss Aimee Marcos. Lumaki daw mata. O sige, kumuha kayo ng rekomendasyon doon. Alam mo, hindi man sila close kay Aimee kasi ako man yung lagi niyang katabi. Sabi ko, pumunta kayo. Okay lang yan, abangan nyo dun sa pumupunta pa yan sa college. Alam mo, the next day, pinatawagan sila. Pagdating nila doon, sabi sa kanila, hard na kayo. UP Talaga? College of Law pala kayo. Alam mo yung utang na loob na hindi makakalimutan. Yun ang example ko sa inyo kung gaano ka compassionate yan si Aimee. Kasi di ba pwede namang hindi niya papansinin yun, hindi naman niya kilala yun eh. Yeah. Di, tsaka iba rin, no? How about yung Kong G? Anong masasuggest nyo dun sa mga nasa listahan na mga retired men in uniform na mga congressman na tumanggap daw or senator na tumanggap ng mali-maletang pera? Dapat ba mag-inhibit sila? Ha? Mali-mali ang pera? Oo, meron. Tumanggap daw, nag-deliver daw sila.
Eh kung Dahil sana, impeachment, see that's sorry. the point nung na-interview ako na I said, dapat ito, maimbestigahan ito ng Senate Blue Ribbon at ng Ombudsman. Okay? So, nag-file na sila sa Ombudsman. Sana si Senator Ping Lacson, isampina niya ng mga ito para buksan tingnan natin. Meron ba silang proof na nag-deliver sila ng mga pera sa senador? O, kung sa hearing nila o sa preliminary conference to mark their exhibits, ma-prove nila at ma-verify nila sa senador na, ikaw ba yan? Hindi naman yan Photoshop. Dapat mag-inhibit na sila. Alam niyo mga kabayan, ang mga pro-impeachment ni Sara, o impeachment against Sara Duterte, VP Sara, kailangan nila ng 16 votes. Kahit na hindi bumoto si Bato, kahit magtago si Bato, kahit na hindi bumoto si Cheese, kailangan pa rin nila ng 16 votes. Kasi nasa konstitusyon, kailangan nila ng 2/3 vote. Sa 24 po, divided by 3 is equal to 8. 2/3 dapat 8 times 2. Kaya kailangan po nila ng 16 votes. Kung hindi po nila makuha yung 16 votes, hindi po nila ma-impeach si Vice President Sara. Kahit po absent pa ng absent si Bato at hindi pa boboto sa kung sino-sino dyan. Kung mag-absent din si Bongo. Di ba? Yan lang po ang klaruhin natin kasi yung iba, excited na sila na Saka mai-impeach maniniwala lang na. talaga ako na yung mga yan, na nag-i-impeach na yan, is para sa bayan. Bakit yung confidential funds lang ni VP Sara ang issue nila? Ba't nila question ang liit nun 100? Hindi naman sa sinasabi kong maliit lang siya. Ang sinasabi ko is maliit compare sa 4 billion plus yung trilyon na nawawala nating Pero pera dahil sa dinismiss flood nila control. ang Oo. kay BBM na Yes, impeachment. diba? Dinismiss nila. Oo. Tapos ngayon, Busy sila ngayon. busy sila ngayon. Baka sakaling may dumating na biyaya, Yeah. bago sila pumirma. Ganon. Correct. Yan. Ano ba yun? Sige lang, go. Oh. Tapos, Ay, nawala. Ayan, yan yan. na. Okay. Wala. Sana po, ipatawag ng mga, ano ba ipatawag? Ang Sana DOJ, po. mga bilyar. Pinapatawag na nga. Oo. Pinapatawag na po. Wag yun ang pansinin yan kasi mga ano yan, mga pro-government yan. Wag yung pakialaman yung sakay na bilyar. Ang pakialaman nyo is yung trilyon natin na ang dami, pinag-iinitan nyo yung mga bilyar, mga hunghang. Yun. Diba? Hello, yung Diba? taga Sacramento, California. I went to high school near Sacramento, you know? I was an American Field Service exchange student in Yuba City High School. Meron po akong diploma dyan. Nag-graduate po ako. And by Malapit po the yan way, sa Sacramento. Hi! Ombing, congratulations. Bakit? Nasa library na Nang? ng US Congress. Bongga. Yung libro ko po. Oo, diba? Ang hirap po talaga maging humble. Pag ang mga kalaban mo ay mga tanga. Diba? Yung libro ko po, na published by the UP Law Center, the Anti-Sexual Harassment Act, Notes and Cases. Malapit na po ang March 8, Women's Month International, ay nandun na po o nakalista sa US Library of Congress Agree. at sa National Library of Australia, Harvard Law Library, Yale Law Library, Stanford, UC Berkeley. Yan. Diba? Kaya salamat po sa UP Law Center. Dahil po wala po akong bayad, sinulat ko yan. Hayaan mo, Kombing, kasi sila naman, meron sila nasa Harvard Law. Opo, meron din sila. sa Yale. Sa Yale na susian. Yung Yale College. May Harvard Law. Harvard Law. May Standby University. Standby instead of Stanford. Stanford, di ba? Kaya, yun pong mga pasaring sa akin ni Hiderian Sub-Saharan African. Huwag na lang natin po pansinin yung bakla na yan. Kasi ano yan siya, frustrated yan siya. Paano yung naging political analyst? Nagtataka ako. Dapat siguro magladlad na siya.
Para talagang maniwala ng mga tao sa inyo. Huwag na kayong magbalat kayo kama ng mundo. Diba? Actually, mga kasama natin dyan sa Ladlad. Diba? Hi, hello mga ang ladlad. Oo. Lapit na po ang Women's Month. Yung marami tayong trans dyan, trans women na. Hello po. March 8 po, International Women's Day. The whole month of March is Women's Month. Sana po ay merong mga seminar dyan ay pupuntahan po namin. At maraming salamat po sa Inyong sa pagsubaybay. inyong pagsubaybay dito. At alam niyo naman ang lola niyo malapit na mag-68. Kailangan na po mag-siesta dahil iinom na po ng gamot. Hindi, Kombing, ano pong mensahe nyo sa ating, ang advice nyo na lang, ganito, ang advice nyo unang-una dun sa mga legislator natin, congressman na nadadawit at mga senator na nadadawit. Ano pong inyong mensahe sa kanila na ma-advise nyo na about, kunwari, yung faith nila with God, tsaka yung discernment, no, decision making nila, kung nagkamali po ba sila, ano pong dapat nilang gawin? Oo, bago ako mag-comment, hello po kay Miss Phoebe Tan, anak ni Chitong, dyan sa Cadiz City, nakita ko, best friend yun ng mga parents ko. Kaya, ito po ang payo ko sa inyo, mga congressman. Kung tayo po ay nadadawit dito sa 18 na Marines, sigurado pong meron silang video. O meron man lang silang picture kung anong itsura ng mga bahay nyo at yung itsura ng mga nagtumanggap para in your behalf. Ang ano lang naman po natin, sana po may remorse naman kayo na nagsisisi na kayo, bakit ganyan kayo kanakaw at sana for the reform ba of our country, mag-come forward na po kayo and we can reset, di po ba? Para po sa 2028 ay may pag-asa naman po ang bayan natin sa pag-reform and recover. Kaya maraming salamat mga kapatid, kababayan, Yes. kapatiran, mga bakla. Kami po'y nagpapaalam na. Magandang hapon sa inyong lahat. Straight Talk by Guanzon and Cathy Bina. BNB. BNB. Bye-bye. Straight talk. Bye. Thanks for watching, guys. Subscribe now for more updates. Lemon Logic PH po. Naglilingkod. Pindot na sa subscribe button for more updates. Subscribe na para sa mga commentary na may sense.